Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Yung puting damit mo, labay mo sa gabi ha, pagkatapos mo gamitin. Ha? Opo, Nay. Magtitinda ka ba ng gulay? Ano ka ba? Arakinid to. Talaga? Ay, salamat. Pag nangyari po yun, the blood is in your hand. Sasali na si Ned! Ano? Ipit na! Tol, magtama yung Tol! Tol, tayo! Tol, tama na! Shit, Tol, ang ginawa mo! Patay! Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Yung puting damit mo, labay mo sa gabi ha, pagkatapos mo gamitin. Ha? Opo, Nay. Magtitinda ka ba ng gulay? Ano ka ba? Arakinid to. Talaga? Ay, salamat. Pag nangyari po yun, the blood is in your hand. Sasali na si Ned! Ano? Ipit na! Tol, magtama yung Tol! Tol, tayo! Tol, tama na! Shit, Tol, ang ginawa mo! Patay! Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Yung puting damit mo, labay mo sa gabi ha, pagkatapos mo gamitin. Ha? Opo, Nay. Magtitinda ka ba ng gulay? Ano ka ba? Arakinid to. Talaga? Ay, salamat. Pag nangyari po yun, the blood is in your hand. Sasali na si Ned! Ano? Ipit na! Tol, magtama yung Tol! Tol, tayo! Tol, tama na! Shit, Tol, ang ginawa mo! Patay! Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Yung puting damit mo, labay mo sa gabi ha, pagkatapos mo gamitin. Ha? Opo, Nay. Magtitinda ka ba ng gulay? Ano ka ba? Arakinid to. Talaga? Ay, salamat. Pag nangyari po yun, the blood is in your hand. Sasali na si Ned! Ano? Ipit na! Tol, magtama yung Tol! Tol, tayo! Tol, tama na! Shit, Tol, ang ginawa mo! Patay! Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Program Point of View, and I'm your host, RJ Salgado.
Join me in the next hour or more as we dig deeper into the issues behind the news, from police accomplishments to the political arenas, from national issues down to local events. We'll get to know our leaders, what they have accomplished, and what their future plans are. And if needed, we'll call out the personalities who need to answer inquiries about various concerns of the people who are asking for accountability, transparency, and performance. On our program, we shall also try to provide assistance in any way possible to our valued viewers who are in need of adequate public service, from legal advice to medical assistance. Isang magandang maulan na araw, Pilipinas, at sa lahat ng ating mga kababayan natin all over the world. Kamusta na po kayo? Welcome po sa isa na namang edisyon ng Points of View. At syempre kasama niyo pa rin ng inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado. Ayan, at kamusta po ang inyong araw? Kamusta ang inyong linggo? Bagamat mukhang nasimulan, nalumisan tayo ng mga magugulong kaganapan, hindi na para pagtuunan natin ang pansin yan. Dahil marami nang nagbablog. Yan, marami nang nagbablog dyan. And anyways, it's all over the news naman. So kanya-kanya ng pagtanggap sa mga sitwasyon, pag-unawa at pagkaintindi. Yan, alam niya na naman siguro kung paano bumalanse ng kung ano ang totoo at kung ano ang mga fake news. Pero sa pagkakataong ito, hindi na sa fake news tayo pupunta muna. Yan, ito medyo panawagan to. Panawagan to sa mga kailigalan. Daming mga uri ng illegal na nangyayari bukod sa bentahan ng droga. Yan, alam naman natin, samot-saring mga illegal ang nandyan sa paligid natin. Nandyan yung puso-puso yung mga scammers. Excuse me po. Mga scammers, mga kung ano-ano. At ang kalimitan, ito, pag-uusapan natin ngayon. Ito, panawagan kay Calabarzon Region 4A PNP Regional Director, kay Police Brigadier General si RD. Nalimutan na natin yung apelyido. Ayun, si Police Brigadier General Marantal. Panawagan, bagamat ilang buwan na lang magre-retiro na to, nais natin isa sa kanyang mga legacy na may iwan, lalong-lalo na dito sa Region 4A sa Calabarzon, ay ang pagsawata hindi lang doon sa legal drugs, yung mga papababa ng krimen sa lahat ng probinsya, pati na rin itong mga illegal. Ano ba itong mga illegal na to? Usong-uso ngayon yung paihi. Alam nyo ba yung paihi? Yun yung paihi ng gasolina at diesel. Yung hindi na dumadaan sa mga gasolinahan. May sarili ng mga container
mga nagbebenta ng illegal na gasolina at diesel, pabote-bote. Marami sa atin mga gusto makatipid. Oo nga, at pagamat natin yung iba, lalo na sa mga tricycle driver, napaka ano yan, kaya nga popular yan sa mga tricycle driver, yung mga bote-bote. Hindi nyo alam, yung iba galing sa paihi, kaya mura. Paihi, yun yung mga ninanakaw mula sa mga tanker ng gasolina at diesel. Kaya mismo dun sa pinagkukuhanan sa Batangas, malapit yata yan sa pier. Yan. Medyo pumipila dun. Nakikipila rin yung mga illegal na tanker. Hindi naman otorisado, nakikipila. Maliliit lang ng mga tanker to. Na halos mga kasing laki lang ng pangbumbero. So, pagkamat iisa ang presyo na kinukuhanan, yung iba, baga, medyo may pinapalusot. Paano sistema nila doon? Bukod dun sa paihi, meron din yung sinasabi pasingaw. Yung mga nagbebenta ng mga sa mababang presyo, yung mga pinasingaw na gasol. Mga tangke ng gasol. Kaya medyo iba, kulang sa timbang. Yung pala, napasingaw na. Nahigop na. Kumbaga, nailipat na sa mga tangke-tangke. Siyempre, bumawas ka ng kalahating kilo sa kada container, salin mo dun sa nakaabang, malaking bagay pag marami ang nababawas. Kaya naman siguro yung iba ay nagtataka bakit yung kanilang nakonsumong isang tangking gasol ay hindi maabot ng isang buwan. Dati maabot ng isang buwan o lampas pa ng ilang araw. Kaya kayo magtaka, baka nadali kayo ng pahigo. Yan. At ang mula pa noon magpahanggang ngayon, ewan ko, natigil lang yata ito ng panahon ng pandemya. Yung tinatawag nilang pergalan. Mga pasugalan sa mga peryahan. Ano yun? Mga beto-beto. Natin yan. Yung beto-beto na. Yung color game, drop ball. Basta anything na may involvement ng pera, pera lang yung bingo. Siyempre, iba yung bingo. Panglibangan yun, katuwaan yun. Iba naman tong direkta na kaya nga, sugal to. Ngayon, ang dami. Ewan ko lang dito sa lalawigan ng Laguna kung ganun pa rin kalakas. Balita ko, nagsihinaan ang mga peryahan dito. Mula dyan sa lungsod ng San Pedro hanggang dito sa Santa Cruz, yan, hanggang San Pablo. Ito naghinaan. Bakit humina? Dahil nauso na yung online. Ito sa mga tumatangkilik ng color game, drop ball, meron na sa online yan. Ngayon, kagandahan lang sa online, bagamat sugal pa rin yan. Kaya nga, sabi nga play responsibly. Yan, so bawal sa mga bata. Ang kagandahan lang kasi sa online, iwas na dun sa aberyang pag nagkahulihan, nagka-raid, kasama ka sa madadampot. Magkano din ang piyansa? Nasa 4,000 yata ang piyansa. Pag nahuli kang saka sa mga Porkyano. Yan, panawagan kay RD. Kay RD Marantal. Balitang balita. Itong alias Rudy dyan sa lalawigan ng Batangas, most specifically dyan sa bayan ng Lian at sa Matabungkay. Ayan, operator daw di umano itong Ruding to ng usong puso dyan
yung mga color game. Meron pa nga dyan yung kung tawagin, si Manay Rossi, saka si Manay Tessie, mga, minsan inuupahan yan, isang buong covered court. Wala nang lamang kung hindi puro color game, puro mga drop ball, puro mga illegal na sugalan. Malimit yan doon sa bandang Rosario, Batangas. Eto pa, kay alias Baby, meron din dito sa Santo Tomas. Sa lungsod ng Santo Tomas, isa ring operator alias Boknoy na nasa Barangay Santa Maria sa lungsod ng Santo Tomas din. Pa naman, eto matindi. Etong nagpapakilalang dating pulis na ang ano nito, himala, ano ba to? Hapon? Pulis na Hapon? O ano? Isang Giro na nag-ooperate sa Ibaan. Hindi raw siya kayang ipasara dahil malakas daw ang kapit nito sa hepe ng Ibaan, hepe ng kapulisan. Aba naman, hepe. Tingnan naman natin kung kanong katapang itong si alias Giro na to. Hindi raw siya pwedeng mapatigil. Gawa ninyo RD kay Police Brigadier General Marantal. Aba, pwede natin na mapatawag tong hepe ng Ibaan at kung pinoprotektahan tong si alias Giro na to. Nagmamalaking untouchable daw siya. Gawa ni hepe doon. Ibang klase yan. Pagka pinoprotektahan pa ng mismong dapat nagpoprotekta ng kaayusan sa isang lugar. Eto, pagdating naman sa paihi, mga pasingaw, isang alias Alvin sa Pagbilao, Quezon. Meron pa rin si alias Tiroy nasa may Eco Farm ng Lucena. Aba naman. At meron pa rin sa Batangas, isang bayani, kung tawagin si Hero, nag-ooperate ng paihi. Ito lang ay iilan pa lang sa mga pangalan na lumulutang na mga mga nagmamatigas sa lipunan, mga nagmamatigas at hindi raw sila kayang gibain. Hindi raw sila kayang patigilin dahil malalakas ang kanilang mga backer. Police Brigadier General Marantal. Pwede naman natin bigyan ng konting leksyon. Sampulan nga natin yung mga bayan na binanggit ko. Tingnan natin kung kanong kalalakas ang mga backer na ito. Pwede rin kayo magpupunta ng inyong mga Intel boys. Mga operatiba ng Intel ng region. Pa-verify nyo yung mga pangalan na sinabi ko. Masyadong mga matatapang. Problema rin na yung mga to, hindi rin pinapansin ng mga midyangots. Ang media dyan sa nasabing mga lugar. Hindi ko malaman kung ito'y ino-orbitan ng mga media dyan. Sa totoo lang, kahit sino mag-inquire sa mga yan, pagtanong nyo, kung may umiikot na reporter o sino man ng DCSP, o kahit ako na, pangalan ko na, banggitin nyo, RJ Alacdan Salgado, tanong nyo kung kilala yan. Hindi ako kilala dahil unang-una, hindi ako naikot sa mga ganyang klaseng illegal. Ay napaka-ipokrito ko, kung ako naman ay pipitik, kung ako na ibabanat, mamumuna,
Okay, isa rin dyan sa mga nagkapareho niya mga midyangots na nandyan, na umiikot, matara. Ba? Mahirap yan. Kaya nadudungisan ng anay ng media dahil may mga katulad ninyo na gumagaya pa sa mga ilang operatiba. Aminin na natin. Kahit mga operatiba ng kapulisan, may umiikot dyan sa mga yan, kumukuha ng intelihensya. Kaya siguro ng tatapang ng mga to Isa-isahin ko ulit. Sangka Rudy, yan sa bayan ng Lian, Batangas. Nag-ooperate din sa Matabungkay. Operate ng Pergalan. Sa alias Baby, yan sa lungsod ng Santo Tomas. Kasama rin itong si Boknoy, nasa Barangay Santa Maria. Yung dating pulis daw na itong si Jiro, dyan sa may bayan ng Ibaan. Di raw magalaw dahil sa hepe na nakaupo dyan. Malakas daw siya. Anong kalakas kaya to kapag si Regional Director Marantal na ang bumaba dyan at ipatawag ang hepe niyan. Isa pa, yung alias Alvin, nag-ooperate sa Pagbilao, yung Pasingaw, saka Paihi, alias Tiroy, sa may Eco Farm, Lucena, at syempre, itong si Hero, na nasa Ibaan, mga paihiraw to. Sana naman, mabigyan natin ng leksyon itong mga medyo, mga nag-aastig-astigan daw Tingnan natin, baka kako hindi nalalaman ni RD ang inyong mga ginagawa, kaya tuloy ang inyong mga happy days, kumbaga. Nagkataon naman na sa inyong lingkod sumpong ang mga tao at nag-squeal, kailangan natin bigyan ng pansin. Namang hindi natin punahin tong mga to. Puro kailigalan na nga ang ginagawa. Hindi kayo nakakatulong sa ekonomiya. Dahil unang-una, yung pergalan ninyo, walang tax na binabayaran. Hindi nagbabayad ng buwis yan. Maaari siguro, yung resibo ng sa peryahan. Peryahan. Kano lang naman kinikita ng peryahan, ng mga rights? Kano lang kinikita pag sa bingo? Yung malaking kumita dyan, yung mga illegal. Yung mga color game, drop ball. Malakas kumita dyan. Ang kada kita ba niyan? Nagre-report ba yan sa BIR? Para magbawas ng buwis? Tingnan natin. Kung hindi ko naman sinasabing malakas tayo kay Regional Director Marantal. Pero siguro naman, pag ito naman ay nakabot, kahiyaan na kapag hindi niya inaksyonan to. Patawag niya yung mga provincial director niyo. Patawag niya yung mga hepe ng bawat bayan na nabanggit natin. Tingnan natin ang mga tigas ng mga yan. Kung makapag-operate pa yung mga yan. Kaya nga ako medyo natin. Proud ako na isa akong Kalambeño. Bakit? Nung nanalo si Yorme, Mayor Ross Rizal, nanalo siya, sabi niya ayaw niya ng mga illegal. Kaya lahat ng peryahan, kahit mag-fiesta pa dyan, walang peryahan. Wala rin yung mga pwesto piyo ng mga peryahan. Tigil. At kahit anong pagkumpinse ng ilang mga illegalista o mga operator, hindi talaga siya pumayag. Magpahanggang ngayon, ilang taon na nakaupo si Yorme. Hanggang ngayon. Pasinungalingan niyo ako. Mga Kalambeño, kung may nakakita kayong peryahan na nag-ooperate, baka naman sabihin niyo, peryahan na kada Pasko doon sa tapat ng City Hall. Ibang klaseng peryahan nyo, walang sugal doon. Talagang rides at saka mga booths lang nang doon.
Kaya nga less pressure din sa hepe ng kapulisan. Pero ni Police Lieutenant Colonel Dennis de Guzman. Walang manliligalig sa kanya ng mga midyangot, lalo ng mga hausyaw na magpaparead ng mga illegal na pergalan. Kaya nga, mga abala pa kayo ng kapulisan para lang kayo makatara. Sa totoo lang, ang dami ko na nababalita, dadapo yung mga hausyaw na yan, yung mga midyangot na yan, mga taga ibang lugar, taga Cavite, taga Rizal, taga Maynila, taga Norte, maaabot yung mga yan hanggang Bicol. Wala nang ginawa yung mga yan, kung hindi umikot lang sa mga peryahan. Kaya nga minsan kaya nga, bigyan namin ng leksyon yung isang grupo ng hausyaw sa taga Rizal. Pa-entrap nga namin. At kay kulong. Ayan ang sinasabi ko. Kapag nalalaman namin na merong umaabuso, mga isinusumbong ang taong bayan, ina-action na natin yan. Kasi sabihin na natin, kung yan legitimate na kabaro, wala kami pakialam kay legitimate na kabaro. May ikot kayo sa mga peryahan tumatara kayo, kala niyo kasosyo kayo. Inuulit ko, sa mga nabanggit ko, ayoko nang banggitin ulit, paulit-ulit, para tayo sirang plaka niyan. Tigilan nyo na yan. Baka magkahiyaan kami ni Regional Director, Police Brigadier General Marantal, baka ipatawag mga PD at mga hepe ng mga pinagmayayabang ninyo, mga backer ninyo, mga protector ninyo. Tingnan natin ang tigas ninyo kung kaya nyong manatili pa dyan sa inyong area of operations. Sa atin, gusto yung pumarehas kayo ng laban. Hindi yung puro kailigalan ang nasa isip nyo. Walang pinagkaiba yan sa panlalamang sa inyong kapwa, mga ganyang illegal. And again, congratulations sa ating mga tropang PNP, tropa ng San Pablo City na kapulisan, na meron silang na-raid na paihi. Madami-dami rin na nakuha dyan. Yung balita natin, tinangkapang manuhol ng halagang 400,000. Isang may-ari siguro yun. Makakapanuhol pa ng ganong kalaki. Walang nagawa. Kaya nga, stop operation kayo. Gandang araw sa'yo. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyong panonood. Paalala lang tigilan nyo na yung illegal ninyo. Kung ayaw nyo mangulit pa ako kay Police Brigadier General Marantal, kay Calabarzon, Region 4A, Regional Director. Kaya magkapahiyaan tayo. Pag kinulit ko si RD, alangan naman pahindihan ako noon. Pag sinabi, patawag mo naman yung mga PD ng mga probinsya yan, mga hepe na yan. Pinagmamalaki sila ng mga illegalista. Basara, illegal na pwestong yan. Nuulit ko, mabang kayo ng patas. Yung kayo, maayos kayo para hindi tayo nagkakakulitan. Dako naman tayo dito sa isa na namang sa pan-topic natin. Dahil may natanggap na naman tayong sumbong. Lagi naman sumbungan tayo ng bayan And hanggat kaya natin tumulong, tutulong tayo sa anumang paraan na kaya natin. Panawagan sa mayor ng Muntinlupa City. Medyo hindi ako updated kung sino yung mayor dito Wala kung Presnedi ba o ano. Anyway, kung sino ka man,
Panawagan. Dami nagre-reklamo dyan sa opisina ng People with Disability. Ayan, PIDAW, tawagin. Di ko malaman kung PIDAW din ang nag-aasikaso dyan sa mga tanggapan yan. Ubod daw ng bagal. Panay pa ang absent ng hepe nila, yung signatory. Paano makukuha yung eto, meron dito nag-apply ng para sa PWD ID. I-schedule 1 linggo. Aba, ay nagpataga na nga ng 1 araw. Nagpalampas na ng 1 araw yung kukuha. Aba, ay nung binalikan niya 2 araw na raw hindi napasok ang kanilang hepe at nakabakasyon. Pwede ba naman yon? Kanong kahirap ba pumirma sa ID? Kung tutusin, para hindi mahirapan, dapat nakaano na yan naka-ready na. Oras na inilipag na sa lamesa mo, aba, pirmahan mo na kung legitimate naman talaga at base naman sa assessment ng mga kawani ng PIDAW na PWD nga yung pasyente o yung nag-a-apply. Hindi naman siguro para abutin ng ganong katagal tapos maglalagay pa kayo ng schedule hindi naman pala masusunod. Ano pa talaga? Wala bang citizens charter ang PIDAW ninyo at walang time frame? Ika nga wala bang sinusunod na kung kanong katagal ba pinoproseso ang mga dokumento ng isang aplikante? Bakit natin binigyan ng pansin to? Aba yung kawawang pasyente bibili ng gamot. Yun lang ang inaasahan na kahit papano maka-discount man lang. Dahil sayang rin ang 20% na madi-discount. Di nangyari, magpahanggang ngayon, balita ako, hindi pa rin nakakainom ng kanyang gamot dahil sa kabagalan ng serbisyo ninyo. Aba, Mayor, ano bang klase yan? Ang masama pa na ito, opisina ng PIDAW nyo, nasa mall, malayo sa City Hall. Sa pagkaintindi ko, dapat lahat ng government offices, yung mga local government offices, magkakasama sa isang compound dyan. Ay napakalayo naman ng City Hall nyo. Doon sa Alabang, ibig mo sabihin, may mga asikasuhin na dokumento, maglalaga-lagari pa ang PWD para maasikaso yung kanyang mga dokumento, yung kanyang ID. Wala kayo sa sistema, wala kayo sa proper planning. Sa totoo lang, huwag niyo sabihin sa akin, gumagawa lang ako ng storya. Abay, kahit bukas, samahan ko kayo kung nasa ng PIDAW na opisina ninyo. Napakalayo sa City Hall ninyo. PIDAW na nga, senior citizen na nga. May pahihirapan nyo pa. Ganyan ba mag-alaga ang inyong local government? Pahirap. Mahihirap na nga yung nag-a-appeal. Pinahihirapan nyo palalo. Aba, ay panawagan kay Yorme dyan na Muntinlupa. Muntinlupa City. Para malinaw. Isipin ko sino naman na Yorme ang binabanggit ko. Mahiya naman kayo. Mahiya kayo sa mga nagbabayad ng buwis para kayo may masweldo, para kayo may mapakain sa inyong pamilya. Kung nyo sabihin sa akin, hindi totoo. Kung nanggagaling sa buwis ng mamamayan, yun ang pinakakain nyo, binubuhay nyo sa pamilya ninyo. Kaya wag nyong titipirin ang serbisyo na nararapat para sa mamamayan. Mahiya naman kayo. Kung hindi kayo nahihiya, mas mabuti pang kayo mag-resign na lang at ibigay nyo na lang dun sa mga public servants na marunong
magpasalamat sa taong bayan, marunong tumanaw ng utang na loob sa taong bayan dahil meron silang naipapakain sa pamilya nila. Tatandaan nyo palagi, kayo'y mga public servants. Hindi kayo ang bumubuhay sa amin, sa mga ordinaryong mamamayan. Kayo ang binubuhay namin. Dahil sa buwis namin, kaya nabubuhay ang pamilya nyo. May pagpalagay na natin, yung iba'y may negosyo. Pero bagamat ganon, napaka-ipokrito nyo kung hindi nyo sasabihin yung pinapakain nyo rin sa pamilya nyo kahit pa paano, galing sa buwis sa mamamayan yan. Yun na lang. Yun na lang isipin nyo. Saan ba galing? Saan galing yung inyong tinatamasa sa inyong posisyon? May iba pa nga dyan nagnanakaw pa nga sa kaban ng bayan hindi na nahiya. Talaga naman, ewan ko, talamak na talaga sa kapal ng mukha. Aba, mas maganda siguro, ang gawin na lang kaya natin, alisin na yung honorarium, alisin na yung mga allowances ng mga public servant. Tingnan natin kung sinong tatagal. Kung sinong sadyang kayang maglingkod sa bayan at sa mamamayan ng walang pakinabang. Nakakahiya masyado. Kaya kayo nandyan sa posisyon ninyo para makapag-isip kayo ng mga maayos na programa, proyekto para sa mga mamamayan. Katulad niyan, opisina ng PIDAW at nung senior citizen yata nasa Alabang, nasa isang mall. Napakalayo nun sa City Hall nyo na nasa Tunasan. Nagpahihirapan nyo sa paglagari ng paggawa ng mga puno kailangan. Nasa ng civil register record na kailangan. Nasa City Hall, di ba? Ibig niya sabihin imbis na dyan lang sa paligid ng inyong City Hall, nandyan na yung opisina ng PIDAW, nandyan na yung opisina ng senior, ilang minutong lakad lang. Aba, hindi. Pahihirapan nyo pa. Tapos meron pa kayong mga department heads na ganyan ang asal. Alam naman na kailangan ng kanilang mga lagda o signature sa mga ID cards ng PWD o ng senior. May sukat ba naman liliban, absent? Okay lang naman mag-absent, tapusin niyo muna yung mga kailangan. Lalo dun sa mga may nakalagay na nakaschedule na deadlines na nakukunin anytime yung mga kanilang ID. Well, hindi nyo dapat iniiwan nyo ng hindi pirmado. Napakatagal na ba? Napakatagal bang na oras ang kailangan gugulin para pirmahan lang ang mga ID? Ewan ko. Talagang sadyang malalaman natin kung within next week, kung itong head ng PIDAW na ito ay mapapatawag ni Mayor. Kung ay mapagsasabihan o mapapaltan. Pag ganyan, dapat paltan na yan. Nagiging pwede ka negligence. Negligence na yun. Negligence sa kanyang trabaho. Hindi mo dapat pinapahirapan yung mga PWD pabalik-balik. Kaya nga naglalagay kayo ng schedule kung kailan kukunin yung mga IDs nila. Tapos bigla naman kayong mawawala. Mayor, pwede po. Yan kaya nga, monitor natin yan. Marahil baka sa isang linggo o sa susunod na linggo, tayo personal na bibisita sa tanggapan ng PIDAW. Yan.
para makita kung ano ang kalagayan na. Kung sakali man na patuloy pa rin sa kanilang gawain niyang ganyan, abay, talagang baka on that day, oras na yon, okay, diretso na dito kay Mayo. At kailangan ko ng kausapin, kailangan ko ng personal na ilapit yung problemang yan. Hindi nalalaman. Alam mo, totoo lang, ang daming mga mamamayan na hindi makapag-voice out. Bagamat uso na yung social media, uso na yung Facebook, hindi pa rin makapag-voice out. Yan, kay Kuya Noni. Yan. Sa magandang hapon. Kay Kuya Noni Magahis. Tama nga ba? At saka kay kasamang Hazel Toledo. Yan, sa bayan ng Pangil. Ayan. Pakil. Yeah, Pakil nga pala. Pasensya nga pala. At late na tayong nakapagsimula dahil sa brown out. Baka mauso na ang brown out para yung iba hindi makapag-charge ng cellphone. Yung iba hindi makapanood ng TV, makakanig ng radyo at hindi na malaman kung ano nangyayari na sa lipunan, lalo na sa pamahalaan. Buti na lang at uso ang social media ngayon. Medyo nagkakabistuhan kapag may mga may itim na balak. Ba't itong mga to, ito sabi ko nga, ayaw pakialaman ng usaping nasyonal. Dahil ang dami na nagbibigay ng kanya-kanyang pahayag yan. Ito lang masasabi ko, kayo ay mga public servants din. Mga public servants din kayo. Mahiya naman kayo, ha? Konting hiya lang. Hindi yung puro politika ang nasa isip. So dumating na ulit tayo sa ating sa ating pagtatapos ngayong araw na to, sa ating programang Point of View. At siyempre, muli ninyong nakasama RJ Alakdan Salgado. Bumabati sa inyong lahat ng isang maulan na araw. Keep safe, keep dry, and always stay happy. Kaya sabi nga, God first. Inyong lahat, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. And magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episodes. Mabuhay po! Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Yung puting damit mo, hatabay mo sa gabi ha, pagkatapos mo gamitin. Ha? Opo, Nay. Magtitinda ka ba ng gulay? Ano ka ba? Para kinidto. Talaga? Ay, salamat. Pag nangyari po yun, the blood is in your hands. Sasali na si Ned! Ano? Magkit na! Tol, tama na, Tol! Tol, tama na! Shit, Tol, ang ginawa mo! Patay! Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan.